Masto mga Dre. Tawagin nyo na lang akong Per, isa ako sa mga technician na palit ng pyesa ang gawain kumbaga ipasa lang ng pasa pag mahirap na. Bale disclaimer lang, hindi ako magaling, nalilimitahan kasi ako dahil mahirap ang mag-abono lalo na sa panahon ngayon na sapat lang ang kinikita mo para sa araw-araw kumbaga, nalilimitahan tayo dahil sa takot. Gusto ko nang baguhin ang mindset ko dahil lahat tayo ay hindi naman bumabata, at sa ganitong line of work kailangan talaga ng tapang at lakas ng loob. Kaya naisipan kong mag-upgrade, mahirap kasi mapag-iwanan, lalo at ngayon hindi na uso ang palit ng pyesa at tanggal ng password or software. Sa panahon ngayon, karamihan ay hardware na ang nasa Syra. Mabuti na lang ay mayroon tayong mabait na boss, magaling na mentor at syempre maunawain na partner na suportado tayo sa ating layunin. Ngayong araw ay magsisimula na tayong mag-training sa pagre-rebal ng CPU. Ngayon ang day 1 ng training arc natin patungo sa pagiging master technician. Ginagawa ko ito para ma-inspire ang sarili ko at ibang tao na hindi mo dapat limitahan ang sarili mo gaya nga ng sabi ng mentor ko, kung kaya ng iba ay kaya mo din. Karamihan sa mga nakikita nating mga content about sa cellphone repair ay mga master technician na, gaya ng mentor ko isa din siya sa mga content creator na yon. Na-inspire ako gawin ito para makita ko din ang aking progress mula sa pallet pyesa hanggang sa master technician at para din mawala ang iniisip ng mga tao na madali lang ang ganitong gawain na madali lang ang pagiging cellphone technician. Sana subaybayan din ninyo ang aking paglalakbay. Sa video na ito ay ire-rebal ko ang board na pinahiram ng mentor ko. Buhay ang board na ito, tinanggal lang ng mentor ko ang CPU, eMMC at Power IC para mamatay, at ang mission natin ay mabuhay muli ito. Hindi ito ang unang time ko na mag-try mag-reball nung una ay hindi magandang klase na hot air ang gamit natin kaya hindi talaga makabuhay ng board kumbaga imbis na mabuhay e natutuluyan pa. Ngayon naman ay dumating na ang in-order kong bagong hot air, hindi naman siya yung sobrang ganda, mid-range lang kumbaga pero sapat na ito para makapag-training tayo. Inuna nating airball ang power IC, tinry natin siyang buhayin lumalabas ang current niya pero pag binitawan na ang power ay namamatay din, kaya hindi pa din siya gawa. Sinunod natin ang CPU airball, sinubukan natin ulit i-power pero sablay pa din. Sa eMMC naman dalawa nating beses sinubukan pero hindi pa din nabuhay. Inabot na tayo ng mahigit 1 oras hindi pa din natin napaganya kaya itutuloy na lang natin ito sa susunod na araw hanggang sa mabuhay natin ito. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hindi tayo titigil sa pangarap.